Para sa mga naka-Sniper 155 na nakakaranas na ayaw mapihit ang keyless knob, ito yung mga dapat nyong gawin. Una, subukan nyo munang i-on ang remote ng motor at dapat nagbiblink yung ilaw na pula. Kung sakaling hindi, magpalit kayo ng battery. Pangalawa, dito sa keyless, idiin nyo itong knob hanggang 6 or kaya naman 7 segundo. Katulad ng ginagawa ko. Kapag umabot na ng 6 hanggang 7 segundo, dapat may lalabas na key icon sa dashboard. Kung sakaling wala, ito yung mga possible na may problema. Lobat yung battery ng motor, may putol sa mga fuse, wiring loss connection sa receiver, or kaya naman merong wiring problem sa keyless knob. Ngayon, kung okay naman ang lahat na nabanggit ko at ayaw pa rin gumana, possible sira ang receiver. Ngayon, kung sakaling pagpindot nyo ng remote at nag-response naman yung motor, ito naman yung mga dapat gawin. So, ayaw mapihit yung knob. Okay, so paano ba natin malalaman kung may problema yung remote or yung problema is dito sa motor? Okay, so ganito na mga bossing. Una nyong gawin, kapag ganito, ayaw talaga mapihit, ayan. Ayaw mapihit mga boss, walang reaction yung motor. So hindi nagre-response yung mga motor mga bossing. So unahin nyo yung remote. Okay, so ang gawin nyo muna, on nyo muna mga bossing. Yung mabilis na blink, yan yung on ng remote. Kapag mabagal yung blink ng LED, yung pula na ilaw, ibig sabihin yan yung off. Subukan natin mga boss. Yan, on yan. Ito naman yung off. Yan, off yan mga boss. On. Yan, naka-on na siya mga bossing. So, ibig sabihin mga boss, nagka-communicate yung receiver dito sa remote. Ang may problema dito is yung knob. Ayan. So ito na yung keyless knob mga bossing, ano? So dito sa keyless mga bossing, meron itong maliit na switch, okay? Yung switch na yon matatagpuan dito mga bossing sa loob na to. Alisin muna natin to, okay? Tapos pakita ko sa inyo. So kapag ganun yung problema mga bossing, okay? Hindi nyo na kailangan i-check yung battery or kaya naman fuse. Automatic walang problema yung mga bossing. So dito, ito yung gagawin yung mga bossing, ano? Ito yung susunod yung gagawin. Kailangan nyo ng test light. Okay, so sa test light natin mga bossing, meron yang clip at ito naman yung probe. Okay, so yung clip natin mga bossing, ilalagay natin yan sa positive. Kasi negative yung hanapin natin doon sa linya ng keyless knob. Okay, so subukan natin yung ating test light kung gumagana. Ayun, okay mga boss. So umiilaw. Ibig sabihin, kapag blue, negative yung dumadaloy dyan mga bossing. Okay? So yan, gumagana mga bossing yung ating test light. Okay, so dito tayo sa switch. Sa keyless. Punta tayo sa harapan mga bossing. Again, yung clip natin mga bossing ng ating test light, nakasalpak yan sa battery. Okay? Nakasalpak sa positive ng battery. Alisin natin tong part na to. Kaya, ayan. Ito mga boss, yung nag-lock sa ating knob. Ito yung solenoid. So may coil dyan mga boss. Kapag nag-press tayo dito, yung switch na maliit, magbabato ng negative papuntang module. Pagkatapos naman, si module magbabato ng supply papuntang solenoid para yung lock is umangat. And then, pwede natin ipihit yung knob. Okay, so dito mga boss, ang una natin sisilipin, itong switch na to. Ito. Tingnan nyo yung keyless knob. Kapag pinipihit natin pag ganun, ano mangyayari sa loob? Ito yung mangyayari sa loob mga boss. Panoorin nyo. Ayan o. Diba? Yung bakal, dumadampi doon sa button ng switch. Ayan o. Ayan mga boss, di ba? So yung supply nitong maliit na switch mga boss, negative. Para malaman niya mga boss, eto. Dito sa harness mga bossing, ito yung makikita natin. Okay? Yan, ito to.
Ito siya mga boss. Ito yung supply doon sa papuntang maliit na switch. Ayan mga boss. Ito. Pag binaybay mo yan, ito siya. Yan. Ito. Ito. And then, itong socket na to. Okay. So, dito mga boss, yung black, yan yung supply. Tapos, yung blue, ito naman yung output. Kapag nag-press kayo dito, yung negative galing switch tatakbo ngayon dito sa blue. Dito sa blue wire na to. And then, pupunta yan doon sa receiver. Dito mga boss. Kapag nakapunta yan sa receiver, ang mangyayari, mababuhay yung receiver and then magbabato naman ng supply papunta dito sa solenoid. Tapos yung solenoid, mag-a-activate yan para yung lock na bakal umangat at mapipihit na natin yung knob. So ngayon, dapat itong block na to mga boss, may supply ito ng negative. So tandaan natin, yung ating test light naka-positive, naka-connect dito sa positive ng battery. So dapat kapag tinest natin to, iilaw yung ating test light na blue. Dapat. So yun mga boss. Meron. Okay. Yan. Okay, yan mga boss. So ngayon mga boss, dahil walang problema sa supply, aalamin natin ngayon kung kapag pinush yung knob, kung mayroong dumadaloy dito sa blue wire na negative galing sa black wire. So alamin natin mga boss. Tusok natin yung ating test light dito sa socket na blue wire. Dito sa blue wire ng socket. Okay, yan. Hirap po lang humahawak ng camera. So ayan mga boss. Pakita ko sa inyo. So dapat pag push natin, merong lalabas na negative. Iilaw yung ating test light. So meron mga boss ayun oh. Okay. Kaso, hindi nag-activate yung ating solenoid. Ito yung solenoid mga boss na sinasabi ko sa inyo na lock. Yan. Ito siya. Ito yung nag-lock. Ito yung pumipigil sa knob kaya hindi napipihit. So dapat umaangat yung mga bossing katulad niyan. Kapag nasupplyan galing receiver, dapat umaangat to siya. Kaso dito mga boss, ayaw. So, kailangan nyo lang gawin mga boss, linisan nyo lang ng contact cleaner yung bawat terminal. Yan. Para yung mga dumi hindi na kumapit. Wala pa naman ako na troubleshoot ito mga bossing na nasira. So, madalas talaga nag-lost contact lang. So, ayan. So pangalawang senaryo naman mga bossing, kung sakaling gumagana naman yung remote nagbi-blink, hindi lobat, tapos kapag pinipindot mo, hindi nagre-response yung motor, possible lobat yung battery, or kaya naman putok yung mga fuse, busted, or kaya naman dito sa linya ng receiver, itong white na may lining na red at red na may lining na white, walang supply. Kasi yung white na may lining na red at red na may lining na white, lagi yan may supply kahit nakapatay yung motor. Ayun. Ayan. Ito na mga boss. Try natin i-push-start yung motor. Okay. Ayan na. Nag-lost contact lang sir. Lost contact lang. Dito. Yan, sige nga sir, pasok po kung gumagana. Ayan o. Ayun. Okay. Yun ang mga bossing kung paano mag-troubleshoot ng naglolo kong keyless knob sa Sniper 155 na keyless. Alright. Alright. Sige sir, thank you ah.